Ganito lang niya hiniwa ang 9-turn soul return ng ginseng na parang labanos. Ayan, tapos na ang gamutan sa sugat. Ngayon, kumain ka muna. Ang mangkok na ito ng lugaw bakit may taglay na napakalakas na liwanag ng tao, at punong-puno pa ng mga piraso ng batas ng mundo. Isang subaw lang nito. Hindi lang basta gagaling ang mga sugat mo, kahit ang muling pagbuo ng pinakamalakas na pundasyon. Sa buong kasaysayan ay kayang-kaya nito. Hey, ang itim at taba mo pa naman, tatawagin na lang kitang Xiaohei, ha? HMM. Napakadali mo palang alagaan, isa kang matibay na aso. Mula ngayon, ikaw na ang magbabantay sa pinto ko. Ang maging aso ng taong ito ay hamak na mas masarap kaysa sa maging alagad ng dating emperador. Xiaohei, dahil dito ka natitira at magbabantay, kailangan mo rin ng masisilungan kapag umuulan o mainit. Maganda ang panahon ngayon, gagawan kita ng bahay aso. Burning Heaven Red Flame Wood. Ito ang punong itinuturing lang na alamat sa mundo ng mga immortal. 1 pulgada lang ang itinutubo nito kada 10,000 taon. Ay dala pa itong likas na batas ng Leaf Fire Tao. Kahit ang mga master sa chi refining, kapag nakakuha ng pirasong kasing laki lang ng kuko, ituturing na itong parang isang kayamanan. Ang Panginoon gagamitin lang pala ito para gawan ako ng bahay aso. Ang pinagmulan ng apoy. Pati ito ay nasupil ng ordinaryong aura ng Panginoon. Ang antas ng isang dakilang nilalang. Hindi ko talaga kayang arukin. Sige, Xiaohei, pasok ka at subukan mo. Tingnan natin kung sakto ba sa'yo, baka ginawin ka sa gabi. Hindi ito simpleng bahay aso. Ito ay isang top tier na lugar para sa pag-cultivate. Mukhang gusto mo naman siya. Napakabango at napakakapal ng espiritual na enerhiya. Basta malunok ko ang bagay na yan. Mabubuo ko ang aking demon core at makakaakyat sa golden core stage. Isang matabang asong itim na walang kahit anong aura ng halimaw, karapat-dapat bang magbantay sa ganitong kayamanan? Ang ancestral dragon. Hindi ko pwedeng madumihan ng bakuran ng Panginoon, at hindi ko rin siya pwedeng magising. Kailangan pa niyang uminom ng lugaw bukas ng umaga. Gusto ninyong agawin ang gamit ng Panginoon. Hindi man lang kayo sapat na panlinis ng ipin ko. Ang ganda ng panahon ngayon, sakto para mamulot ng panggatong sa bundok. HMM. Parang balat ito ng isang malaking ligaw na pusa. Ang ganda naman ng batong ito, ang kinang ng asul na kulay. Sakto, ipaglalaro ko na lang ito kay Xiaohei bilang Holen. Isang hamak na halimaw na may halong dugo mula sa lower realm, masyadong madumi ang kanyang inner core. Ang mabait lang talaga ng Panginoon, ibinigay pa ito sa akin bilang laruan. Ang ganda talaga ng balahibong ito. Pagdating ng taglamig, swak na swak itong gawing tsinelas o pampainit ng tuhod. Bagamat mapanganib ang mundo ng mga cultivator dahil sa matino kong aso, ay unti-unti ring gumaganda ang takbo ng buhay ko. Xiaohei, bantayan mo ng mabuti ang bahay ha. Pupunta lang ako sa likod ng bundok para kumuha ng panggatong. Imposible. Ang Shadow Leopard ay isang spirit beast na nasa tuktok na ng foundation establishment stage, isang hakbang na lang, mabubuo na ang demon core nito. Sa labas ng Great Wilderness, sino ang mangangahas na galawin yan? Ang direksyong yan ay papunta sa Luoxian Village. Kapag namatay ang leopard, tiyak na may kakaibang kayamanang naiwan. O baka may nalinlang sa kanya. Halika. Kayong dalawa, dalhin niyo ang Spirit Hound at Demon Detecting Compass. Pumunta kayo agad sa Luoxian Village at alamin ang sanhi ng pagkamatay ng Shadow Leopard.
Kung may makuha kayong kayamanan, dalhin nyo sa sekta. Kung may makaharap kayong salarin, patayin nyo ng walang pag-aalinlangan. Masusunod po, Master. Senior brother, nahanap ko na ang natitirang aura ng leopard. Doon lang sa loob ng bakuran na yan. Bakuran lang ng isang hamak na mortal. Manggagahas silang itago ang labi ng spirit beast ng sekta namin. Bababa ako at hihiwin ko ng espada ang sirasirang kabong yan. Senior brother, anong nangyari sa'yo? Yung balat na yun, balat nga talaga yun ng Shadow Leopard. Pero bakit walang kahit anong gallows? Hindi ito kayang gawin ng ordinaryong tao. Senior brother, umalis na tayo agad. Kapag nanatili pa tayo rito. Ramdam ko na parang mabibiyak ang kaluluwa ko. Anong kinatatakutan mo? Wala namang tao sa bakuran. Isang mataba at maitim na asong walang kahit anong aura lang naman ang natutulog doon. Malamang na isa itong abandonadong yungib na iniwan ng isang sinaunang makapangyarihang nilalang. Nagkataon lang na napunta ang aso roon. Nakikinabang lang siya sa lugar na to. Sa lapit na to, hindi siya makakariyak agad. Halika rito. Achi, achi. PWE. Ano ba tong basurang bakal na to? Wala man lang spirit energy, ang pangit pa ng lasa. Hindi man lang ito kasing bango ng palako na ginagamit ni Master sa pagpapatayo. Isang top-tier flying sword kinagat lang at nadodge ng isang aso. Ang swerte ko ngayong araw, may napulot akong tuyong puno ng iron pear wood sa likod ng bundok. Malakas ang apoy nito, siguradong masarap ang nilagang karne mamayang tanghalian. Oy, dalawang bata, anong nangyari sa inyo? Nahulog ba kayo mula sa bundok? Madulas siyang daan dito. Kayong mga mahilig sa role-playing, dapat mag-ingat kayo sa paglalakad. Senior, patawarin niyo kami. Napadaan lang kami, aalis na kami agad. Teka, oy, huwag kayong umalis agad. Grabe ang mga sugat nyo, gusto nyo bang uminom muna ng tubig sa loob? Para mapagamot natin yan. Nakapagtataka talaga ang mga kabataan ngayon. Kahit sugatan, ang bilis pa ring tumakbo. Xiaohei, kung ano-ano na naman ba ang pinupulot mong panguya? Ilang beses ko bang sinabi sa'yo, huwag kang maglalagay ng kung ano-anong piraso ng bakal sa bibig mo. Hindi mo alam kung gaano kadumi yan. Paano kung sumakit ang tiyan mo o mabali ang mga ngipin mo? Tama si Master, ang mga basurang metal na yan, hindi talaga karapat-dapat sa mga ngipin ko. Sa susunod, maghahanap ako ng mas masarap na makakagat. Ang swerte ko ngayong araw, nakapulot ako ng magandang panggatong. Magluluto ako ng nilagang buto ng baboy ramo para sa tanghalian. Sa lawak ng Great Desolate State, sino ang may lakas ng loob na saktan ako ng ganito? Ang pinakamagaling na disipulo ng 10,000 Beast Sect. Nasira pa ang aking life-bound flying sword sect Master, hindi tawang may gawa nito. Isang aso, kalokohan. Paano makakagat ng aso ang isang top-grade artifact? Kapag nagsinungaling ka pa, papatayin kita ng Sect Master na ito ngayon din. Tawad po, Sect Master, pero totoo ang bawat salitang sinasabi ko. Ang Luoxian Village ay hindi ordinaryong nayon ng mga mortal, isa itong taguan ng isang makapangyarihang nilalang na umiiwas sa gulo. Ang senior na iyon, gumamit ng Burning Heaven Red Flame Wood para gawing bahay ng aso, at Top Grade Blue Sea Essence para gawing mangkok ng aso. Ang flying sword ni Senior Brother Hanlai ay kinagat lang ng itim na asong iyon at naputol agad. Great Elder, anong nangyayari sa inyo? Ang presensya ng sinaunang kapangyarihan. Huwag niyo siyang tingnan ng direkta. Sect Master, totoo ang sinabi ni Joshan. Ang bakas ng enerhiya sa pirasong iyon. Halos durugin ang aking nascent soul. Iyan ay tiyak na nilalang na lumampas na sa hangganan ng mundong ito. Burning Heaven Red Flame Wood bilang bahay ng aso, at Top Grade Blue Sea Essence bilang mangkok. Kahit ang mga banal na lupain sa Central State ay hindi pa nakakarinig ng ganito. Nagpadala pa tayo ng mga tao para nakawin ang ari-arian ng ganoong nilalang kung magalit ang senior na iyon. Libo-libong miyembro ng sekta natin ang malamang na hindi makakaligtas. Maghanda ng mamahaling regalo, puntahan ang treasure vault at kunin ang pinakamahalagang bagay sa ating sekta.
Pupunta kami ng Great Elder ng personal sa Luoxian Village para humingi ng tawad. Xiaohei, lumayo ka ng kaunti sa kalan, baka tumalsik ang spark at mapaso ang balahibo mo. Bagamat medyo malutong ang sirang bakal na ito, kapag tinunaw at ginawang asarol, siguro ay magagamit pa. Sayang naman kung itatapon lang. Ayan, tama na ang init. Kailangan itong pandiin habang mainit pa. Bakit ang tigas naman ng bakal na ito? Nanginginig ang mga palso ko sa gulat. Mukhang kailangan ko pang lakasan ng pagpukpok. Great Elder, narinig niyo ba yun? Anong tunog yun? Iyan ang tunog ng Great daw. Ginagamit ng senior na iyon ang batas ng langit at lupa para magpanday. Ito ay isang biyayang nakatago, at isa ring pagsubok. Huwag niyo siyang titigan, huwag niyo siyang bastyusin. Magbigay-pugay tayo sa bawat hakbang habang papasok para ipakita ang pinakamataas na respeto ng 10,000 Beast Sect. Humihingi kami ng patawad mula sa senior. Perpekto. Ang talon na ito ay manipis pero matigas, siguradong magagamit ko ito sa pagbungkal ng matigas na lupa sa likod bahay. Dalawang matanda, masakit ba ang inyong mga binti? Nadapa kayo at hindi makabangon. Ako si Yu Shenshan, ang Sect Master ng 10,000 Beast Sect. Pagbati po sa inyong senior. Kahapon, ang mga handal kong disipulo ay walang modo at nang ahas na pumasok sa inyong tahanan. Nandito ako para humingi ng kapatawaran, sana ay patawarin niyo ang buong 10,000 Beast Sect. Ako po ang Great Elder ng 10,000 Beast Sect, nagbibigay pugay sa inyong senior. Sana po ay maging mahabagin kayo. Oh, kayo pala ang mga magulang ng dalawang bata kahapon. Maliit na bagay lang iyon. Hindi ba't pumasok lang sila sa bakuran at nagulat ng kaunti sa aso kong si Xiaohei? Tumayo na kayo riyan, matanda na kayo para lumuhod sa putikan. Baka mapasukan kayo ng lamig sa katawan. Ito ang Di Mailing Sinsu, ang pinaka-importanteng kayamanan ng aming sekta sa loob ng 300 taon. Kaya nitong tipunin ng enerhiyang lupa sa loob ng 100 milya, at nakakatulong din ito sa pagpapalakas ng mga daluyan ng dugo. Pinoprotektahan din ito laban sa anumang lason. Pakiusap po, tanggapin niyo ito, senior. Bilang paumanhin po sa hindi ko maayos na pagdidisiplina sa aking mga nasasakupan. Nako, nakakahiya naman. Nagkukulitan lang naman ang mga bata, tapos nagabala pa kayong magdala ng ganito kagandang regalo. Xiaohei, tingnan mo may dala silang bagong laruan para sa iyo. Yung 2 pirasong bakal kahapon, masyadong matutulis, hindi mo naman mapaglaruan. Itong bolang kristal na ito, bilog at makinis, bagay na bagay itong pang-rolly-rolly mo. Ano ba to? Basura lang na galing sa lupa, amoy putik sa ilalim ng lupa. Hindi man lang masarap gaya ng mga gulay na tinatanim ni Master. Napaka-hyper naman ng aso nyo, senior. Napakagaling din ng panlasa niya. Oo nga. Isang malaking karangalan na para sa hamak na gamit na ito ang makapagbigay ng saya sa inyong mahiwagang aso. Sige na, tinanggap ko na ang gamit. Tapos na rin naman ang hindi pagkakaunawaan. Bumalik na kayo sa inyo. Sa susunod, bantayan nyo ng maigi ang mga bata nyo, huwag nyo hayaan kung saan-saan pumunta. Mapanganib dito sa kabundukan, maraming mababangis na hayop. Masusunod po, senior, aalis na po kami. Ang tanda na nito, mahilig pa rin sa roleplay, masyadong seryoso sa acting niya. Hayon, mabilis pang tumakbo nung aalis na. Tara na, Xiaohei. Oras na para bangkailan ng lupa sa likod bahay para sa garden ko. Matagal na ring hindi natatamnan itong lupang ito, at malapit na ang taglagas. Kailangan ko ng bangkailan para makapagtanim ng repolyo at labanos, para may makain tayong gulay ngayong taglamig. Diyos ko po, gusto ba ni Master na baguhin ang mundo sa pagbubungkal lang? Ang aura na lumalabas sa asarol na iyan, mas matindi pa sa kidlat ng mga sinaunang Diyos. Bakit ang tigas naman ng lupang ito? Ang hirap ukayin. Aray, sumasakit na ang kamay ko. Ang swerte ko naman, sa pagbubungkal ko lang. May natuklasan pa akong tubig sa ilalim ng lupa. Ang linaw ng tubig, walang kahit anong dumi. Ang galing, hindi ko na kailangang magigib sa harap pag nagdidilig ako. Dito na lang ako gagawa ng maliit na balon. Tubig sa ilalim ng lupa, iyan ang maalamat na batis ng buhay na galing sa ugat ng dragon. Gagamitin lang pala ni Master pang dilig ng gulay.
Ano-ano ang nangyayari? Ito na ba ang tinatawag nilang pagbabalik ng espiritual na enerhiya? Hayaan na nga, ang mahalaga mabilis silang lumaki. Bukas, stir-fry na repolyo, tapos sa makalawa, nilagang labanos na may buto-buto. Tamang-tama talaga ang lugar na ito para sa pagsasaka. Iyan ang batis ng buhay na hinaluan pa ng lupang sagrado. Kahit siguro patpat lang ang itanim mo dyan, bukas magiging puno na ng langit. Shen Qing Shuang, ibigay mo ang Xuanbing Sword Core, o kung hindi, sisiguraduhin kung wala nang matitira sa iyo. Kahit mamatay pa ako, hindi ko hahayaang mahulog ang Xuanbing Sword Core. Sa kamay ninyong mga masasamang elemento. Tintek, pinagsabihan ko na ang babaeng yan, inubos niya ang kanyang life force. Habulin nyo. Xiaohei, gusto mo ng kagat? Ang sarap tingnan nitong labanos, mukhang napakatamis at sariwa. Siguradong malutong at matamis to. Teka, may bulalakaw sa liwanag ng araw. At bakit parang diretso rito sa bahay ko? Anak ng teteng, may nahulog na babaeng nakakostyum mula sa langit, at sugatang-sugatan pa. Salamat naman at humihinga pa. Pero grabe naman ang mga sugat nito. Nahulog ba siya sa bangin, o pinagtataga ng kung sino? Hindi pwede, hindi ko hahayaang mamatay lang siya basta-basta sa garden ko. Basag na ang golden core, wasak na ang mga ugat. Pati ang kaluluwa ay naglalaho na. Wala na tong pag-asa, siguradong mamamatay ang babaeng to. Mamamatay na ba ako? Master. Patawad, hindi ko na ipagtanggol ang Xuanbing Sword Essence. Nabigo ako sa tungkulin ko sa sekta. Teka, ang bilis namang lumaki ng mga gulay ko, siguro mataas ang nutrisyon at life force nito. Wala nang mawawala, susubukan ko na lang. Sana makatulong. Hindi ako patay. Ang mga sugat ko, magaling na. Pati ang cultivation ko, nag-breakthrough pa. Sandali, kukuha lang ako ng tubig na maiinom mo. Nako, gising ka na pala, binibini. Mabuti naman at gising ka na. Bangon na dyan. Dahil sa pagbagsak mo, maraming napinsalang repolyo na pinaghirapan kong itanim. Iyan ang Earth Vein Spirit Heartbeat, ang kayamanan ng Myriad Beast Immortal Sect. Bakit ito narito? At ginagamit lang na bola ng laruan ng isang aso. Binibini, ayos ka lang ba? Nahilo ka ba sa pagkahulog mo mula sa langit? Tuyot na ang mga labi mo, uminom ka muna para kumalma. Ito ay Creation Spirit Spring. Ang katawan ko nagbago, dahil lang sa isang lagok ng tubig na ginamit niya sa pagdidilig. Maraming salamat sa pagliligtas sa akin, Senior. Hindi ko makakalimutan ang utang na loob na ito. Teka, anong ginagawa mo? Tumayo ka nga, hamak na magsasaka lang ako rito. Uso na ba talaga ang ganito karaming rules sa pag-cosplay ngayon? Shen Qing Shuang. Akala mo ba matatakasan mo ako sa pagtatago sa nayon ng mga mortal na to? Ngayong araw, ang lahat ng tao sa nayon na ito ay magsisilbing pagkain para sa aking blood sale. Master Lu, mag-ingat kayo. Sila ang mga demonyo mula sa Blood Soul Demon Sect. Ilang production crew ba ang pumunta rito? Sunod-sunod kayong naglalaro ng wirefu sa bahay ko. Ang init-init, nakakostyum pa kayo at lumilipad-lipad sa langit. Hindi ba kayo naiinitan? 3 langgam lang naman pala, matapang pa kayong hamanin ang master ko. Mga hamak na mortal, hindi ba kayo luluhod sa harap ko, ha? Gusto nyo bang mamatay? Lumilipad na nga kayo, di nagana nyo pa ang garden ko. Bumaba kayo rito, bayaran nyo ang mga labanos ko. Ang dami na talagang nababaliw ngayon, sa garden pa talaga na may garden nagtatapon ng kung ano-anong pulang basura. Ang mga singsing na ito, parang mga gamit na nahulog nila. Kung gusto mo, pulutin mo na lang at paglaruan. Mukhang nahihirapan ka rin sa buhay, kunin mo na yan at ipagpalit sa kaunting pera. Pambili mo ng disenteng damit. Ginoong Lo, salamat sa pagliligtas at sa redyalong ito. Hindi ko alam kung paano ako makakaganti. Kung hindi mo mamasamain, Ginoo, gusto ko sanang manatili sa tabi mo.
Magiging tagapagsilbi na lang ako, magtatabas ng kahoy at magpapakulo ng tubig. Tagapagsilbi, marunong ka bang magluto? Marunong ka bang maglaba? Mahirap ang trabaho dito, sigurado ka ba? Kaya ko pong matuto. Mabilis po akong matuto, at kaya ko pong magtiis sa hirap. Pakiusap, Ginoo, patuloyin niyo na ako. Sige na nga. Tadhana ang nagtagpo sa atin. Kung ayos lang sa'yo, manatili ka na rito. Simple lang ang pagkain ko rito, walang mga mamahaling putahe. Isang tao lang naman ang dagdag, hindi problema ang dagdag na kutsara. Salamat, Ginoo, sa pagtanggap sa akin. Tara na, Ching Shuang, punta tayo sa harap. Maghahanda tayo ng masarap na tanghalian. Magluluto tayo ng sabaw ng buto-buto na may repolyo. Panginoon, ang tatlong matatandang elder pumanaw na sila. Ano? Huwag niyo nang imbestigahan pa. Ang kapangyarihang pumatay sa kanila ay lagpas na sa abot ng mundong ito. Ang nakalaban nila ay siguradong isang tunay na immortal. Simula ngayon, isasara na ang Zuhan Demon Sect. I activate ang lahat ng blood protection formations na nakalaan para sa susunod na 100 taon. Anong amoy ito? Sino ang nagpapasindi ng apoy sa bakuran? Gising na pala kayo, Ginoo. Sinubukan ko pong magluto ng agahan, pero hindi ko po talaga mapagningas ang kahoy, puro usok lang. Mukhang hindi ka sanay sa mabibigat na gawain, ah. Halika, panasan mo ang mukha mo. Maupo ka muna sa bakuran. Ako na ang gagawa niyan. Patawad po, Ginoo, parusahan niyo na lang ako sa aking kawalan ng kakayahan. Pagpapasindi lang ng apoy, parusa agad. Matututunan mo rin yan sa susunod. Ching Shuang. Yung mga kahoy sa gilid, masyadong makapal. Habang wala kang ginagawa, hatiin mo na lang ng maliliit. Nandyan yung palako sa ibabaw ng tuod. Masusunod po, Ginoo, gagawin ko po ang makakaya ko. Ano bang klaseng mahiwagang gamit ito? Nako, ang likot mo naman, pati paghahati ng kahoy, nasugatan mo pa ang kamay mo. Ginoo, hindi ko po kasi mabuhat ang palakol. Hindi naman mabigat yan ah, ang daling gamitin. Masyado kang payat, siguro kailangan mong mag-ehersisyo. Sa paghahati ng kahoy, hindi lang lakas ang kailangan, dapat tingnan mo rin ang guhit ng kahoy. Naiintindihan ko na po, susubukan ko ulit. Nahati ko na nagbago na ang diwa ng aking espada. Ang lakas mo namang bata ka, pati lupa, nagkabitak-bitak. Mabuti ang may pagunawa, pero huwag mo namang gibain ang bakuran natin. Sa susunod, bilasin mo ang kilos pero mag-ingat ka rin sa mga gamit dito. Maraming salamat, Ginoo, sa pagtuturo ng dakilang sining ng espada. Hindi ko po sasayangin ang tiwala ninyo. Magpuno ka na lang ng kahoy, teka, paghahati lang ng kahoy ang itinuro ko sa'yo. Paano naman naging dakilang sining ng espada yon? Ching Shuang, itigil mo na muna yung pagpuno ng kahoy. Sige na, papuyin mo na ang kalan. Magluluto tayo ng nilagang buto ng baboy ramon na may kabute at ginisang pechay mamayang tanghalian. Kumain na tayo, masyado kang payat, uminom ka ng maraming sabaw para lumakas ka. Bakit? Masyado bang mainit? Hindi naman, napakasarap nito. Ginoo sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na pagkain. Kung masarap, kumain ka pa. Marami pa sa kaldero.
Mukhang marami kang pinagdaan ng hirap noon sa labas, ah. Paano ito mangyayari? Panginoon, tingnan ninyo ang aura sa Soul Jade. Golden Core Peak Stage hindi. Ang aura na ito nag-i-evolve na patungong Nascent Soul. At ang lakas na ito ng yelo. Ito ay ang malamat na innate flawless Ice Soul Body. Hindi patay si Qingshuang. Nasa labas siya ng 10,000 mountains. Lahat ng mga elder na nasa Golden Core Stage pataas. Sumama kayo sa akin palabas ng sekta. Iuwi natin si Qingshuang ng ligtas. Masusunod. Qingshuang. Labhan mo na yung mga damit sa palanggana. Gamitin mo yung kahoy sa tabi ng balon pang kuskus. Pero huwag mong diinan ng sobra. Luma na yung mga damit, baka mapunit. Masusunod, Ginoo. Hindi lang ito basta paglalaba. Nililinis niya ang kanyang kaluluwa sa gitna ng napakataas na antas ng kapangyarihan. Pagulan ng yelo sa buwan ng Hunyo. Siguradong may malaking kasamaang nangyayari. Anong pelikula na naman ang nagsushooting sa langit? Pati ba naman dry ice effect, ginagamit? Napakagaling na formation nito pati ang malay ko ay hindi makapasok. Walang hiya, sinong nilalang ang naglakas loob na gumawa nito? Paano mo nagawang ikulong ang banal na dalaga ng aming Zuan Shuang Sword Sect at gawin siyang utusan? Guro. Guro, tama na, itigil ninyo ang pag-atake. Huwag ninyong bastyusin ang guro. Qingshuang, huwag kang matakot. Narito na ako para iligtas ka. Ang init-init na nga, tapos pupunta kayo sa bahay ko para mag-aircon. Tapos sisirain niyo pa ang bakuran ko. Ginoo, pakikalma po, guro ko po siya. Nagkamali lang po siya ng akala. 200 taon akong na-stop sa bottleneck ko, tapos nabasag lang ng pinaglabahan. Shizun, ayos lang po ba kayo? Ako po si Jiang Hanyuan ng Zuan Shuang Sword Sect, kasama ang buong sekta, narito po kami para magbigay pugay sa inyo, Senior. Paggalang po sa inyo, Senior. Ito na ba ang maalamat na tradisyon ng Water Splashing Festival? Sinong binubuhusan? Sinong lumuluhod? Tama na yan, tama na. Tumayo na kayong lahat, huwag na kayong lumuhad. Haze. Naiintindihan ko pang gumawa ng artificial snow sa gitna ng tag-init, pero... Pati ba naman gate ng bakuran ko binasa nyo? Dahil nakatatandang kamag-anak kayo ni Qingshuang. Pumasok na muna kayo at uminom ng mainit na tubig. Ganito na ba talaga ka-unique ang paraan ng pagbisita sa mga kamag-anak ngayon? Humanap na lang muna kayo ng pwesto sa bakuran. Maliit lang tong bakuran, pagtsagaan nyo na lang ang siksikan. Qingshuang, kumuha ka ng ilang upuan. Kung walang maupuan, umupo na lang kayo sa mga tuod ng puno. Huwag kayong mahiya, ituring nyo lang na parang sarili ninyong bahay to. Napakalamig kanina, kaya uminom muna kayo ng mainit na tubig para uminit ang katawan nyo. Senior, itong banal na bagay na ito. Ano bang nagawa ng batang ito para karapat-dapat napakaliit na bagay lang yan? Marami pa niyan sa pond sa likod ng bahay. Nagustuhan niyo ba ang lasa? Kung gusto niyo, magigib kayo ng isang balde bago kayo umuwi.
Maraming salamat, Senior. Hinding-hindi ko po ito malilimutan. Gets ko na. Ang direksyon ng pagsusuklay ng balahibo ay ang pagdaloy ng formation ng pagbabalik ng lahat ng bagay sa pinagmulan. Kaya pala isipang binabago tayo ni Senior nang hindi natin namamalayan. Ha ha ha. Jiang Hanyuan, hindi ka ba natatakot na mabali ang mga ngipin mo sa kasusolo sa biyaya? Jian Qi, kung ayaw mong mapawi sa mundo ang Tianyan Sword Sect ngayong araw, umalis ka agad dito. Ano ba talaga ang tinatago sa maliit at sirasirang bakuran ni Sect Master Jiang? Manahimik ka. Baliw ka na ba? Senior, may mga taong nangiistorbo sa inyong pananahimik sa labas. Hayaan niyo po, ako na ang baalang magpaalis sa kanila. Bakit may dumating na naman? Sila rin ba ay mga bisitang nakikipagkamag-anak? Ayos lang yan, dagdag tao, dagdag na sipit, kutsara, lang. Dahil nandito na kayo, huwag na kayong mag-away. Maging maayos ang lahat. Ikaw na tinatawag na Jian Qi, pumasok ka na rin at uminom ng mainit na tubig. Huwag mong babanggain ng pader, baka masira. Ito na ba talaga ang maalamat na totoong immortal na nagtatanim? Senior, patawarin niyo ako. Hindi ko po nakilala ang inyong kadakilaan. Papasok na po ako para uminom ng tubig. Qing Shuang, napakainit naman ng mga kamag-anak at kaibigan mo. Bakit lahat sila mahilig makipag-usap habang lumuluhod? Young Master, na-overwhelm lang po sila sa inyong karisma. Kaya hindi nila mapigilan ang kanilang sarili. Ang mga kabataan nga naman ngayon, may mga upuan naman, pero gusto pa ring lumuhad. Kukuha lang ako ng dahon ng tsaa. Kung mainit na tubig lang at walang tsaa, parang pinagbabaran lang ng paa. Kung susubukan mong insultuhan ulit ang Senior, ako mismo ang pupugat sa ulo mo. Lahat sila, mula sa Zuan Shuang Sword Sect at Tianyan Sword Sect, ay napaluhod na. Ang mundong ito talaga namang kakaiba. Ako na bagong dating mula sa itaas na mundo, isang aninong demonyong galing sa kaguluhan. Tamang-tama, gagamitin ko kayo para mag-alay ng dugo sa aking watawat. Ang kapalaran ng taong ito nakakatakot. Unahin ko munang sipsipin ang enerhiya ng mga cultivator sa bakuran niya. Para muling mabuo ang katawan ng aking demonyo. Pagkatapos, saka ko siya tatapusin. May aura ng demonyo. Huwag kayong gagalaw. Huwag na huwag ninyong sisirain ang bakuran ni Senior. Mga langgam ang mamatay sa ilalim ng aking Great Demon Soul Devouring Array ay isang malaking karangalan para sa inyo. Ang sinaunang Chaos Ancestral Dragon. Paano ito nangyari? Amoy luma at mabaho na naman ang sama ng lasa. Hindi ba kayo makakapagdala ng mas sariwa sa susunod? Ang Ancestral Dragon. Iyon ang mismong sinaunang Chaos Ancestral Dragon. Lahat ng nangyari rito ngayong gabi ay ibaw ninyo sa inyong mga libingan. Sino mang maglakas loob na maglabas ng kahit isang salita? Ako mismo, ang Sect Master. Ang dudurog sa inyong cultivation. At palalayasin kayo sa sekta. Qing Shuang, simula ngayon, dito ka na manirahan ng payapa. Ikaw ang tanging pag-asa ng Zuan Shuang Sword Sect, at ikaw lang ang nakakasabay sa bilis ng galaw ni Senior. Simula ngayon, ang Zuan Shuang Sword Sect ay ang mga tagagupit ng damo sa bakuran ni Senior. Masusunod, Master. Jian Qi, huwag kang hamarang dito. Ang lupang ito sa silangan ay amin ng sakop. Kalokohan, ang siyam na antas na Sword Spirit Brass na ito ay mas bagay sa teknik ng Tianyan Sword Sect. Kapag gumalaw ka pa, gagawin kong rebel tong yelo ang mga kamay mo. Kapag naistorbo mo si Senior, sisiguraduhin kong ako ang unang lalaban sa iyo. Ariko, nandito pa rin pala kayo. Young Master, nakita naming maraming damo sa labas ng bakuran, natatakot kaming makasama ito sa mood ninyo. Kaya kusa kaming naglinis. Tama, kusa namin itong ginawa.
Young Master, huwag kayong mahiya, nakakahiya naman kung hindi. Napakalayo ng pinanggalingan ninyo para maging panauhin, paano ko kayo pagtatrabahuhin ng ganito? Pero kung gusto ninyo talaga, masakit sa kamay ang humugat ng damo ng hubad. Ching Shuang, kumuha ka ng ilang lumang karit at kalaykay sa bodega. Masusunod, Young Master. Medyo mapuro lang karit na ito, pero pwede na ito panggupit ng mga ligaw na damo. Ang kalaykay ay magagamit para bangkailan ng konti ang lupa. Relax lang kayo, huwag nyo namang pagurin ang sarili nyo. Pagkatapos nyo magbunot ng damo, pumasok kayo at uminom muna ng lugaw. Titingnan mo, ito ba ang matatawag mong mapurol na karit? Ito ay ang Heaven Slaying Demon Side. Maraming salamat po, Ginoo, sa pagkakaloob nyo ng napakalakas na sandata. Sisiguraduhin ko pong magbubunot ng damo ng maigi. At alimaang nakababatang ito, pag-aaralan ko pong mabuti ang gamit na ibinigay nyo para maglinis ng damo. Nakaka-stress naman ang mga mayayamang galing sa syudad. Sa simpleng gawaing bukid lang, ganito na sila kaimo. Hayaan na nga lang, ituring na lang natin to bilang counseling sa kanila. Ching Shuang, magluto ka na ng maraming lugaw mamaya, marami ang tao sa labas. Nakakagutom naman kasi ang magtrabaho, Ginoo. Ang Chaos Demon Shadow na ipinadala ko sa Great Desolate State na Lipol. Ang space node na yon ay napakahalaga sa plano ko, hindi ito pwedeng mawala. Hanapin niyo ang bakas ng karma, at lamunin niyo ang pumatay pati na ang buong lugar na yon. Ching Shuang, magwalas ka muna sa harap, dadalhin ko lang tong basurahan sa compost pit sa likod. Masusunod po, Ginoo. Maganda to, kapag hinayaan niyo tong mabulok ng mga 10 hanggang 15 araw. Siguradong lalaki at magiging pula ang mga kamatis natin. Nasaan ako? Anong klaseng mundo ito? Mahal na Demon Lord, tulungan niyo po ako. Napakatakot ng lugar na to sa Lower Realm. Ano to? Ano yung nahulog? Pugad ba ng putakti o bik ng baboy ramo? Oy, buhay pa pala. Umuurong pa nung sinundot ko. Ang galing naman ng mga hayop dito sa Great Desolate State, walang balahibo ang mga baboy ramo. 3 pa ang bibig, nakakatakot naman. Xiaohei, halika rito, Xiaohei. Hindi ko alam kung saan galing tong mutant na baboy ramo, mukhang bola. Mukhang nababagot ka rin sa bakuran, sige, sayo na to, gawin mong bola. Huwag mong pandirihan, kailangan pa natin tong hugasan dahil ang dumi. Ang Ancestral Dragon naglalambing sa harap ng isang mortal. Tawagin mo siyang Master. Sige, kung yan ang gusto mo. Itatapon ko lang tong basura, maglaro ka muna riyan. Huwag mong matapakan ng mga tanim na gulay. Siguradong maganda ang tubo ng mga kamatis paglipas ng panahon. Hay, wala na naman. Ching Shuang. Naubos na yung karne ng baboy ramo, pati yung sabaw ng buto, inubos na ni Xiaohei. Puro na lang repolyo at labanos ang kinakain natin. Wala na akong malasahan sa sobrang tabang. Ano po bang gusto nyo, Ginoo? Manghuhuli po ako ng mga high-level na halimaw sa bundok. Anong halimaw-halimaw? Mapanganib sa bundok, paano kung may makasalubong kayong oso? Babae ka pa naman, huwag ka nang laging nakikipag-away at nananakit ng tao. Pumunta ka sa bayan at bumili ng liempo. Bumili ka na rin ng toyo at star anise, ipagluluto ko kayo ng red braised pork mamayang tanghalian. Hey. Parang ubos na yata yung mga baryang nakuha natin sa pagbebenta ng panggatong. Heto, kunin mo itong mga barya.
Siguradong sapat na yan pambili ng 2 kilong magandang klase ng liempo, yung sukli, sayo na yan bilang pambayad sa pagod mo. Bilhan mo rin ang sarili mo ng candied hawthorn. Pampatamis ng labi. Huwag kayong mag-alala, young master, sisiguraduhin ni Ching Shuang na ang pinakamagandang liempo ang mabibili ko. Bakit biglang ang dami yata? Mga cultivators mula sa Central Plains at Northern Wilderness. Ang pagbebenta ng karne kahit gaano pa kalaki ang gulo. Hindi yun mas mahalaga kaysa sa pagbili ng liempo para kay young master. Pang, pabili po ng 2 kilong liempo, yung balanse ang taba at laman. Pakihiwa ng pakwadrado, ha? Hindi ko inakalang makakakita ko ng ganito kagandang babae sa liblib na lugar na to. Binibini. Sumama ka na sa akin sa Central Plains at maging isa sa mga concubine ko. Sisiguraduhin kong puro masasarap na pagkain ang lalamunin mo araw-araw. Mang, pabilisan niyo naman po, nagmamadali na akong umuwi para magluto. Matigas pala ang ulo mo, ha? Elderly, hulihin mo siya. Dalhin niyo sa Central Plains. Ah. Gusto niyo palang mamatay. Ah. Anong klaseng sword technique to? Ikaw anong klaseng halimaw ka ba talaga? Mang, kukunin ko na po itong 2 kilong liempo. Heto po ang pambayad. Keep the change na lang. Naghihintay pa ang young master ko sa bahay para magluto. Swerte niyo lang ngayon. Kapag nakita ko pa kayong muli, huwag niyo akong sisihin kung pugutan ko kayo. Nakabalik ka na. Nabili mo ba yung karne? Nabili ko po, young master. Balanse ang taba at laman. Hiwa pa kwadrado pa. Ayos, ayos. Magluluto tayo ng red braised pork mamayang tanghalian. Balanse ang taba at laman. Perfect ang layer. Dahil yan sa mahusay niyong paggabay, young master. Hindi ko po pwedeng baliwalain ang mga itinuturo nyo. Anong bango to? Parang kakaibang elixir na bagong luto. Isang langhap ko lang, kusa nang umikot ang sword chi sa loob ng katawan ko. Nag-breakthrough ako. Naamoy ko lang ang bango ng karne, pero narating ko na agad ang early stage ng washen. Wow, grabe. Anong nangyayari? Bakit biglang lumilindol? Ang sinaunang lihim na kaharian, ang Great Wilderness Divine Hill, ay lumitaw na. Ang super secret realm na bumubukas lang tuwing 30,000 taon, nasa likod lang pala ng bundok natin. Nako, ano yung liwanag na yon? Nagka-forest fire ba sa likod ng bundok? Kahapon lang nakakita ko ng damakmak na monkey head mushrooms doon. Kung masunog yun, malaking lugi ako niyan. Ching Shuang, takpan mo ng maigi ang kaldero at hinaan mo ang apoy. Huwag mong hayaang masunog ang niluluto mong karne. Masusunod po, young master. Chow Hei, tumayo ka na dyan. Sumama ka sa akin sa likod ng bundok. Kung totoo ngang may sunog, kailangan nating hamukay ng firebreak. Young master, ano pong gagawin nyo? Mukhang may sunog sa likod ng bundok, titingnan ko lang. Sayang naman kung matutupok ang lugar kung saan ako namimitas ng kabute. Ang Great Wilderness Divine Ruins, sa paningin ni Senior, ay parang garden lang na pinamimitasan niya ng kabute. Bilisan nyo, isang beses lang sa tanang buhay natin ang pagkakataong ito. Hindi pa stable ang spatial laws. Kahit ang mga nasa peak ng transformation spirit stage, siguradong mamamatay kapag pilit na pumasok. Oy, tabi muna, makidaan lang.
Magsitabihan kayo. Yung nasa harap, sunog ba yun? Ang ganda naman ng usok ng apoy na to, makulay pa. Mukhang nakakalason na gas yata ang nasusunog. Wala na akong pakialam, nandoon pa ang mga monkey head mushrooms ko. Ang bait naman ng usok na to, kusa pang humahati para padaanin ako. Sumunod kayo kay Senior. Ipinagkaloob sa atin ni Senior ang daang ito patungo sa langit. Parang kurtina lang niyang itinaboy ang Void Storm. Lahat, pumila kayo ayon sa inyong sekta. Sino man ang lumihis sa yapak ni Senior. Bahala na kayo sa buhay niyo. Sobrang kapal naman ng usok dito. Sana hindi nasira ang mga kabute dahil sa usok. Sectmaster Jiang, bilisan mo naman, hapong-hapon na ako sa kakasunod. Tumahimik ka, ang bawat hakbang ni Senior ay nakaayon sa batas ng kalikasan, huwag mong sirain ang tiyempo. Nakapagtataka. Kagabi lang nakita ko dito ang dami ng mga kabute, bakit wala na ngayon? Xiaohei, naamoy mo ba ang bango ng mga kabute? Ang galing na aso. Bibigyan kita ng extra na hita ng manok mamayang gabi. Ayan, nahanap ko rin. Ang sarap nito, wild monkey head mushroom. Ang laki nito, perfect na ay luto kasama ng manok. Isang ancient demonic ape, kahit ang Holy Lord ng Central Plains ay mapapahamak sa harap nito. Ikaw na unggoy ka, tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Naapakan mo ang mga kabute ko, mababayaran mo ba yan? Matalino na ba ang mga wild animals ngayon? Alam na nilang nagkamali sila kaya lumuhod pa para humingi ng tawad. Sige na, dahil mukhang nagsisisi ka naman at isa ka pa namang protektadong hayop. Papalampasin ko na lang to. Tabihan mo nga, nakaharang ka sa pagkuha ko ng kabute. Hindi naman pala masama, marunong ka palang tumulong. Ang talino mo rin ah. Isang tingin lang, napaluhod niya ang isang Liasho Peak Demon Ape para maging tagabunot ng damo. Ang makapagbunot lang ng damo sa labas ng bakuran ng ating Senior, napakalaking karangalan na para sa amin. Sayang naman tong dalawang pinakamalaki, siguradong masarap to kapag nilaga. Tama na yan, tama na. Sapat na to para sa isang malaking kaldero mamayang gabi. Kay gandang ani, napakaraming dekalidad na monkey head mushroom nito. Sapat na to para sa ulam natin ngayon, yung matitira patutuyuin na lang. Pwede pa nating gawing sabaw sa taglamig. Paano kaya to? Teka, isang basket na kabute tapos nagdagan pa ng 1 kilo ng liempo. Paniguradong hindi kakasya sa lumang palayok sa bahay. Dahil nandito na rin lang tayo sa bundok, bakit hindi tayo maglibot-libot? Tingnan natin kung may mahahanap tayong lumang kalderong bakal na pwedeng iuwi para gawing malaking panggagawa ng sabaw. Hindi umalis ang Senior, papunta siya sa pinakasentro ng sikretong lugar. Tandaan nyo, walang hahawak sa mga bagay na hindi kinuha ng ating Senior. Ang tibay naman ng pinto ng lumang templong to, may kandado pa. Ang automatic door noong unang panahon, ang ganda ng dating. Sa loob pala ng templong to, may nakatagong napakalaking kalderong tanso. Makapalang materyales nito, siguradong maganda ang insulation nito. Sakto lang ang laki, liempo at kabute. Dagdagan pa ng 2 tali ng gulay, saktong-sakto sa isang nilaga. Heto na. Ang bigat naman ng kalderong tanso na to, baka solid talaga to. Pag-uwi ko, kailangan kong dagdagan ng ilang break ang lutuan. Ang laking ani, may kabute na, may malaki pang kaldero. Tara na, Xiaohei, uwi na tayo. Sigurado akong nasindihan na ni Qing Shuang ang apoy.
Kinuha na ng senior ang array eye, wala na ang mga limitasyon sa seguridad ng sikretong lugar. Huwag kayong magagawan. Ang pagbukas ng daan ng senior ay isang malaking biyaya. Sa inyong lahat, mga kababayan. Ang sikretong lugar ng Huangshen, mukhang false alarm lang ang sunog sa likod ng bundok kanina. May niluluto pa naman akong karne sa bahay. Hindi ko na kayo may entertain ng matagal. Kung gusto nyo pang maglibot sa ganda ng bundok, kayo na ang bahala. Huwag nyo namang kalimutang ingatan ang kalikasan. Huwag kayong magkalat. Maraming salamat sa inyong pagbisita, Senior. Ching Shuang, lakasan mo pa ang apoy. Makapal ang ilalim ng kalderong tanso na to kaya matagal uminit. Masusunod po, Young Master. Babala, namataan ng host na gumagamit ng fairy breath para magluto. Babala, ang mga ordinaryong sangkap ay nababalot na ng Xuanwang energy mula sa mga diwata. Kasalukuyan ang nagaganap ang hindi na maibabalik na pagbabago. Host, tumigil ka na. Ginagawa mong 9-turn golden pill ang baboy na niluluto mo. Nagiging original meat slice na bersyon na sila nagkakaroon na sila ng sariling kamalayan. Aakyat na sila sa mundo ng mga immortal. Pag-akyat sa langit, kalokohan. Niloko na naman ako ng apo ni Mang Toto na yan. Hindi pa ba kayo patay, ha, mga karneng baboy? Tingnan natin kung saan pa kayo makakatalon. Ching Shuang, dagdagan mo ng panggatong. Ngayon, lulutuin ko kayo hanggang sa lamambat. Masusunod po, Master. Ding, binabati kita, host, sa pagtatapos ng pagluluto ng Golden Core. Dahil sobrang lupit mo, na-trigger ang Hidden Class Advancement, ang lahat ay pwedeng ice to. Inilalabas ang main quest para sa ikalawang season, ang fenomeno ng paglabas ng Golden Core. Ay nakaka-attract na sa isa sa 10 sinaunang halimaw. Pakisuyong asikasuhin ng Big Eater na ito ng maayos. Paalala, kapag hindi mo siya nabusog, baka ikaw ang gawin niyang hapunan. Isang Big Eater ang dadayo sa bahay natin para makikain. Nandito na ang manlilibre ng sarili nilang buhay. Xiaohei, isara ang pinto at pakawala ng mga aso.